So magandang araw mga idol, ano? At ngayon ay pupunta tayo ngayon sa basement ng SM Tres Martires Cavite. And yun ay medyo traffic, maraming sasakyan sa ating unahan. And pinili ko sa basement kasi mainit ang panahon ngayon, no? Bumawi yung init ng panahon ngayon dito sa Cavite, no? Dito sa Tres Martires. So usually dito sa SM kami talaga napunta kapag mayroon kaming bibilin. And bumili kami ng rice cooker, no? Hindi ko na ipapakita. Pero and pumunta rin kami ng Globe sa SM Tres Martires dahil nga nung nakaraan ay nawala yung aking SIM card. So pina-retrieve natin ito, no? Para 1 week pala mga idol pag nawala yung SIM card, kailangan po ng yung cellphone ay may SIM card, no? Nawala, ginagamit nyo sa GCash ay mawala. So punta na kayo ng Globe. Sa SM Tres Martires meron sa amin dito. And 1 week pala ang processing nito. Yun, natatawa ako dito dahil magbabayad na ng ticket. So 1 week ang processing. Then kailangan mo mag-submit ng 2 valid IDs na Xerox and notary public na affidavit of loss. Yun lang. So after 1 week ma-release na. So malapit na tayo sa parking ng ating basement dito sa SM Tres Martires, no? So yan ang pinakamahalaga dahil nga ay na-retrieve natin ulit, no? Babalikan natin ngayon. And hindi ko na papakita sa Globe, no? Dahil nga medyo mahaba ng ating video. Pero nakuha natin ng ating SIM card ulit, no? May bago silang binigay sa atin na SIM card at yun pa rin yung number na kung saan ay nandun yung GCash natin. At yung laman ng GCash mga idol ay nandun pa rin, no? Parang walang nangyari. So yun lang, magbabayad ka lang ng 100 pesos para sa SIM card. Tapos may load na yun na 50 pesos. So yun. Then tatawagan ay ang processing ng mga idol ay 1 week. Tapos tatawagan ka, no? At kausapin ka kung ano nangyari doon sa iyong SIM card. So lahat yun after 1 week babalikan mo na at kukunin mo na yung iyong SIM card. Ganun lang kadali mga idol. So dito ay paparada na tayo sa tawag dito basement na ayos na, sabi ko ayos na. And paakyat tayo sa food court dahil nga bagong opening ang food court dito. And hanap muna tayo, ikot-ikot muna tayo kung saan dito ang gusto nating kainan, no? Pero si Commander sabi niya hindi siya kakain pero magdi-drinks lang daw siya kung anong masarap na drinks dito. So nung unang punta namin dito ay bagong bukas pa lang ito. So hindi kami nakakain, nagmamadali kami. So sabi ko pagbalik na lang. So ngayon nagkaroon ng time habang naantay namin yung SIM card ay kain muna kami, no? Dahil tanghalian na. And ikot-ikot tayo. Ikot doon, ikot dito. And maganda, maliwalas din na mga bago yung mga restaurant dito na nilagay. Ano lang, no? Ka-opening lang kasi. So medyo maraming tao. And hanap-hanap kami dito sa Sakura, Japanese. Ito my favorite, kimbap. Gusto ko dyan yung may gulay. So hanap muna tayo, pero gusto ko dyan. Kaso hanap muna tayo, baka mayroon pang ibang kainan dito. So ikutin natin. Mayroon pang mga Pinoy food naman, mga kaldereta, ganyan. So si Commander din, hanap din siya ng kanya. Napansin ko lang, may maganda sa tabi ko. Ayun mo, si Commander. And medyo nakapila pa sa kimbap. Sabi ko maya na lang, balik na lang tayo dyan kung wala tayong makitang magandang masarap na pagkain sa iba. So tingnan tayo. Yan, pili tayo kung anong maganda.
So lipat na lang tayo sa iba. So wala tayong mapili. Tingnan natin yung ibang mga doon, balik tayo doon sa kabila, punta tayo doon sa kabila naman. May mga restaurant pa doon may mga pwede tayong order din doon na pagkain. Yan, partner dito. Yan, no? So marami nagde-date sa araw ng ito, araw ng Miyerkules. And yun, no? Daming tao mga idol. So punta tayo sa ibang Leo Dusi, ano ba yan? Parang Japanese food. So medyo hindi siya ganun kalaki. And tingin tayo dito sa Tops. Ano to? Tops Sizzling. Yan. Tingin tayo ng mga price, kung ano yung masarap. Coke sisig or madami din silang mga menu. Pero parang wala akong nagustuhan dito. Kasi sisig pork na naman, tapos mga chicken ganyan. So parang sawa na tayo dyan. So hanap naman tayo ng iba. Titingnan muna natin kung may masarap talaga. Ayun. So wala. Hindi pa tayo sa kabila. Tingnan naman tayo sa kabila. So napansin ko dito sa Sea Express, para sa mga wings, chicken express kasi sea. So parang wala naman tayong magustuhan dito. Ayan. Pero mura lang sila mga 150 plus, 160 plus, makakakain ka na. May kanin na, may ulam pa. So medyo pang masa din. Papa. And si Commander ay sabi ko dito na lang kaya sa kabila para may mas masarap dito. So tingin tayo ulit. Wala. Punta tayo si Commander, parang nag-aantay na sa akin. Pagod na yata kakaikot. And yan, may nakalagay, kumain ka na ba? Hindi pa, kaya kami naghahanap Dito napansin ko naman, meron naman ditong kanlungan. Ito ay kanlungan. Anong klaseng kanlungan? Sa ibang kanlungan. And balik tayo dito sa may kain. Dito sa may kimbab. So ang kain kasi yan yung Pinoy food. So balik tayo dito, hanap na naman, wala na naman nagustuhan. Balik tayo sa Mr. Kimbab. And parang dito talaga ang gusto kong pagkain, no? Kaya sabi ko dito na lang. So order tayo. Order. Ayan, so order si Commander. And ayan na, ito yung napili ko, yung bestseller nila. Si Commander hindi siya kakain daw kasi busog pa siya, nag-almusal siya. Ako kasi walang almusal. So 165 lang yan mga idol, no? Yung kanyang best. Meron ka ng may gulay na, may carrots, may mais, may kimchi pa, may beef, may chicken, may ano dito? Meron pang beef. And would eat and meat. So hintay tayo at siyempre andyan na yung ating andyan na ako, kinuha ko na yung order natin. Wow, ayan yung bestseller nila, Mr. Kimbab. Yan, sarap. Oh. Kain lang pag may time mga idol, And siyempre si Commander din papunta rin sa akin. Yan ang binili niya, ayaw niyang kumain So doon siya bumili sa kanlungan. So mas mahal pa yan, 170, 165 lang yung akin. Sabi ko sige, ayan Ayan lang daw sa kanya kasi tumataba na daw siya Siyempre Pasko ngayon, papakita ko na rin sa inyo yung big Santa Claus na nakahanger doon sa taas.
And Pasko na talaga, ayan oh, sa escalator pa lang. So yun lang. And tuloy-tuloy lang tayo mga idol at enjoy lang ang life pag may time.